Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin po ang Panginoon. So, ipagpapatuloy po natin ang ating pong pagtalakay sa serye po ng ating pong pagtunghay sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng Panginoon. The Holy Spirit, the elect, and the spiritual giftings. Yan. At ang focus po natin ay ang patungkol sa mga hinirang ng Diyos or the elect, responsibilities of the elect of God. The identities of the elect, under that, responsibilities of an elect of God. At tinatalakay po natin ay, kung di ako nagkakamali, pang-apat na yata na session natin ito, pang-apat na Thursday, kung saan ay tinatalakay natin yung responsibilities of an elect of God. Ginagamit natin ang teksto mula sa aklat ng Colossians, mga taga-Colosas. So, Colossians chapter 3, verses 1 to 17. Pero natalakay na natin yung 1 to 14. So, tatalakayan natin ngayon yung from verses 15 to 17. So, malapit na tayong matapos doon. Although, hindi pa ito yung huling Thursday natin. Natatalakayan natin ito. Sapagkat meron pa tayong siguro mga 3 o 4 na responsibilities dito sa 3 verses na pag-uusapan natin. So if you have your Bible, let's open it in the book of Colossians, chapter 3, verses 15 to 17. Although meron tayo dito, magandang patuloy natin i-practice, mga kapatid, na ang Biblia ay dala-dala natin. Kasi paano kung biglang nawala ng kuryente? Diba? Paano kung biglang nag-malfunction ang ating mga devices. So, maigi na lagi po tayong nakahanda. Okay, Colossians chapter 3, verses 15 to 17, it says, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing songs, hymns, and spiritual songs, with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether word or deed, do it all in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God, the Father, through Him." Okay, 3 verses. 3 verses po yan. Pero hitik po yan, mga kapatid. Hitik yan ng mga katotohanan patungkol po sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. Meron na po tayong natalakay na 9 responsibilities of an elect. So, tatandaan natin, mga kapatid. Kagaya ng pinag-usapan po natin last Sunday sa mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ay hindi humirang ng mga tao para lamang ipamper niya. Alam niyo yung meaning ng pamper? Hindi yan yung pamper sana na ginagamit natin sa mga bata, sa mga babies natin. Ay, ibig sabihin ng ipamper, yung parang ano yung another word ng pamper? Parang i-spoil. Hindi humirang ang ating Diyos para i-spoil o i-pamper lamang ang kanyang mga hinirang na tao na para bagang sa dinami-dami, pipili siya at ibibigay niya lahat sa hinirang niya ito kahit na anong gawin niya, kahit na anong kahit na anong gusto niyang gawin sa buhay niya.
Kahit ito'y palayo sa Diyos. Basta kung anong gusto niyang gawin, ibibigay ng Diyos dahil walang magawa ang Diyos dahil siya ay hinirang niya o pinili siya ng Diyos. Meron siyang responsibility na gawin sa Kanya lahat ng gusto niya, pangarap niya sa buhay. Dahil wala eh. Hinirang siya ng Diyos eh. Hindi ganon, mga kapatid. Okay? Hindi po ganon ang reason o ang plano ng Diyos bakit po siya humirang ng tao. Kagaya ng parang una nating pagkaunawa. Yung tinatalakay natin last Sunday. Sa una kasi parang ganon ang dating. Parang ang Diyos ay patungkol lahat sa atin. Parang ang dating sa una nating pagkaunawa, ang Diyos ay nariyan para sa ating kaligayahan. Parang ganon. Walang problema doon. Kapag baby ka pa lang sa pananampalataya, hindi naman ito masama. Sapagkat ito talaga ang ginagamit ng Diyos para mahatak Kanya papunta sa Kanya. Parang isang lalaking nanliligaw. Okay? Sa una, maganda lahat yun. Pag nanliligaw ang lalaki. Bibigyan niya sa iyo lahat. Papaalam niya na totoo ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng mga bagay na extraordinary na ginagawa niya para sa iyo. At ganun talaga ang pagkaunawa natin sa Diyos sa unang pagkakilala natin sa Kanya. Okay? Makikita natin doon ang mga offering ng Diyos na namatay siya para sa atin. Ginawa niya ang lahat, kagaya ng, yun ba yung kanta natin, ginawa mo, binigay mo ang lahat. Makikita natin yun. At yun ang maghahatak sa atin sa isang katotohanan na out of this world. Kaya tayo hahanga ng lubusan sa Kanya. Sapagkat makikita natin ang isang pag-ibig, isang pagmamahal na very strange dito sa mundo ito. Walang makapagbigay sa mundo ito. Kaya mahahatak tayo sa Kanya. Now, habang nahahatak tayo sa Kanya, nag-a-unfold, itinuturo ng Diyos yung mas malalim na dahilan bakit niya tayo hinirang. Okay? Malilipat na tayo hindi sa kababawan ng ating isipan na parang tayo'y nasa bed of process na mangyayari sa atin lahat ng gusto natin dahil sa Diyos, ililipat tayo ng Diyos mula doon, papunta doon sa pagkaunawa na tayo'y pinili, hinirang ng Diyos para papurihan siya sa Espiritu at katotohanan. Okay? Nalipat tayo ng Diyos mula sa parang Diyos sa atin, papunta dun sa tayo ay para sa Kanya. Okay? So, ang Truth and Life Christian Church, dapat mauunawaan natin mabuti yun. Kung hindi, pag hindi tayo mapunta doon, mga kapatid, darating ang araw, i-despise mo ang Diyos sapagkat mali ang pagkaunawa mo sa ultimate reason. So, ultimate motive, sa ultimate plan na gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo. When your life is starting to, parang dumarating ang mga troubles, ang mga kapagsubukan, ang mga afflictions, pag hindi mo naunawaan ang mga bagay na yun, imbis na magpuri ka sa Diyos, i-curse mo siya. Kagaya ng sinasabi sa Biblia, may mga taong sinusumpa ang Diyos dahil mali ang pagkaunawa nila patungkol sa kaligtasan nila. Ayaw nating mangyari sa atin yun. Kaya itinuturo sa atin ng Diyos kung ano ang identity or identities, pagkakakilanlan ng mga tunay na hinirang ng Diyos. At ayaw nating mahuli sa balita. Tandaan mo ang dulo nito, hindi ito patungkol sa iyo. Yun ang dulo niya.
Ang dulo ng lahat sa plano ng Diyos ay patungkol sa Kanya. Pero, huwag kang mag-alala, kapatid. Huwag mo yung lagay sa isip mo, ganun ba? Patungkol pala ito sa Diyos lang eh. Wala pa lang patungkol sa akin eh. Ayoko na dito. Huwag mo iisipin yun. Okay? Sapagkat, mga kapatid, ang kaligayahan mo, yung tunay na kaligayahan, ay nakasalalay sa pagkaunawa mo, pagkatuto mo, na ang lahat ng bagay ay talagang patungkol sa Diyos. Okay? So, inuutosan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na Espiritu sa buhay ni Apostol Pablo. Ano ba ang pagkakakilanlan natin kung tayo ay mga hinirang ng Diyos? Meron kang responsibility. Hindi ka niligtas ng Diyos para hayahay ka sa bahay, nood-nood ng TV, kain-kain ng popcorn sapagkat binibless ka ng Diyos. Hindi gano'n. Okay? Hindi gano'n. Hindi gano'n ang plano ng Diyos sa iyo. Ang plano ng Diyos sa iyo ay ang buhay na yan ay maging kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Okay? Kaya binibigyan kanya ng responsibilities. Now, ang responsibilities, mga kapatid, ay tinatanggap lamang, ginagawa lamang ng mga taong mature na sa pananampalataya. Hindi mo makikitang ginagawa ng mga babies ang responsibilities. Tama ba? Nakakita ka ba sa tabagan? Anong tabagan sa ano? Sink, yung kitchen sink, anong tawag sa Tagalog yan? Tabagan sa amin yan. Yung hugasan ng plato. Lababo, yan, lababo. Nakakita ka lang sa lababo na nakapampers na baby. Umakit sa lababo, naghugas ng pinggan. Wala. Hindi ginagawa ang responsibility ng babies. Ang responsibilities, ginagawa ng mga mature. Ano ibig sabihin ng pastor? Kung hindi mo nakikita ang iyong sarili na merong responsibilidad sa gawain ng Panginoon, ang sa'yo lang gusto mo, forma, punta dito, pa-cute, walang gagawin, pag nasabihan, tampo. Ibig sabihin ng baby ka pala. Nagkakaintindihan? Pero pag nakikita mo ang sarili mo na hindi ka mapakali, parang yung ilang nating kapatid, pag nakitang madumi ang church, hindi mapakali, kahit may sakit. Sabihin, kapatid, may sakit ka, ba't hindi linis ka ng church? Pastor, ito yung kaligayahan ko na eh. Hindi kami mapakali, kasi ito na yung responsibility. Kahit alam mo may sakit, ginagawa nila, linis pa rin sila. Kasi yun ang kaligayahan nila, dahil alam nila meron silang responsibility. Yun ang makikita sa mga tao mature sa pananampalataya. Hindi kailangan makita ng tao gumaganap ng mga bagay na alam nila na kailangan at hindi mangyayari kung hindi nila gagawin. Okay? Meron tayong mga responsibilities as an elect of God. At kailangan makita mo yun sa sarili mo. Para magkaroon ka ng significance. Ano yung significance sa Tagalog? Ha? Katuturan. Yan. Pag nakita mo yung sarili mo, meron ka significance. May katuturan ka. Asset ka. Nagagamit ka ng Lord. Makita mo yun. Kasi walang kaligayahan sa patungkol sa sarili. Pag patungkol ka sa sarili at hindi nangyayari ang mga gusto mo, ay, malungkot ka palagi kasi hindi nangyayari ang mga gusto mo. Ang gusto ng Lord, sumaya ka sa pagkaunawa ng katotohanan kung sino ka sa Diyos at kung sino ang Diyos sa iyo. Okay? So previously, yung mga responsibilities na yon
ay tinuro na sa atin. Dapat ang isip na to, set your minds. Meron ba? Yan. 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 Set your minds on the things above. Naisulat na natin ito. Mabilis lang na recap ito. Dahil ito yung previous learnings natin. Itong isip na ito dapat nakasentro doon sa itaas. Set your minds on the things above. Now, you can become only intellectual sa isip lang. Then matalino ka. Kagaya ng mga Pariseo yung unang panahon, matalino. Kaya sa kanila, gagawin lang namin to kasi ito yung tama. Ayaw ng Lord, no. Ang gusto ng Lord, hindi lang yung isip mong nakatuon doon. Sa pangalawa, set your heart on the things above. Not just the mind, but your heart also dapat. Ano yun? Nag-a-agree sa bawat isa, hindi lang ang isip, pati ang puso. Hindi kasi pwede yun sa relationship. Parang sa mag-asawa, hindi pwede. Bakit mo ako pinagtitimpla ng kape sa bawat umaga? Eh, siyempre, responsibility ko yan. Kaya yung kape, nauubos na sa kahalo. Kasi sa isip niya, responsibility ko, gagawin ko. Isip lang yun. Ang gusto ng Lord is, pinagtitimpla ka, pinag-ahain ka, because yan ang desire ng puso. So, not just the mind, but the heart is agreeing kung anong ginagawa natin sa Panginoon. And then number 3, put to death your earthly nature. Dapat ang isang mananampalataya, hindi na nakikita ang mga bagay na dati natin ginagawa. The number 4, rid yourself of anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Okay? The same lips na ginagamit sa pagpupuri ay kailangan hindi nagagamit sa pagiging marites. Sa pagiging chismoso. Okay? And then, do not lie to one another. Kailangan tayo makatotohanan sa bawat isa. And then number 6, take out your old self with its practices. Kailangan hubarin yung dati natin pagkatao at yung mga gawin niyan at di na nakikita sa atin. Number 7, put on yourself. Bago ka na, so ang kailangan nakikita sa buhay mo ay yung buhay na ni Kristo at hindi yung dati mong pagkatao. Bear with each other, forgive as the Lord forgave you. Ayan, yun yung sinasabi natin. Dapat ang tunay na hinirang ng Diyos, igabit-bit siya, kasama siyang bumibit-bit, bear with each other, bit-bitin mo yung pagkukulang ng kapatid, kasalanan ng kapatid, kung siya itatakwin, bigyan mo siya ng pagkakataon, bear with each other and forgive, just as the Lord has forgave us. Kung paano tayo tinatawad ng Panginoon. Hindi lang hihingi ng kung naman. And then, love, put on love that binds everything in perfect unity. Love as the Lord loved us. And now, number 10, responsibility na kailangan makita sa atin is, let the peace of Christ rule in your hearts. Okay. Kapatid, hinirang ka ng Diyos, kapatid, para magkaroon ka sa puso't isipan mo ng kapayapaan na hindi kayang malirit, sabi ng Biblia. Kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Yun lang ang sitwasyon mo sa buhay ay yung napakahirap na, yung dapat ka ng kabahan, sa sitwasyon mo sa buhay, pero dahil hinilang ka ng Diyos, kapatid, meron kang kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Gusto mo nang kabahan ka sa sitwasyon. Gusto mo nang magpanik. Pero bakit? Bakit? Meron kang peace. Meron kang kapayapaan na hindi mo nakikita sa ibang tao. Let the peace of Christ rule in your heart. So, sabi niya sa Colossians chapter 2, verse 23, my goal
is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom, ano daw si Jesus Christ? In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Okay, napaka-importante ng pagkakilala natin. Pakinggan natin mabuti. Let us focus, mga kapatid. Napaka-importante ng pagkakilala natin at pagkaunawa natin kung sino ang Panginoong Hesukristo. Because eternal destiny o ang buhay na walang hanggan ay dapat sigurado sa isipan ng isang hinirang ng Diyos, because eternal destiny is sure to an elect's mind, or heaven, or spiritual things, or eternal things, should fill our thoughts. Iyan dapat ang nandyan, kapatid. Bakit wala kang kapayapaan? Bakit bumabalong sa iyo ang anxiety? Bakit nadadaig ka ng problema? Bakit konting problema lang ay na-overcome ka nito, nadidepress ka, sabi ng mundo? Because walang kasiguruhan ang isip mo sa mga bagay na darating. Tandaan mo ang hinirang ng Diyos ay sigurado, assured, sa mga bagay na darating sa walang hanggan. Yun lang, kapatid, pakinggan mo mabuti, yun lang ang panlaban mo kapag ang mga bagay dito sa mundo is starting to crumble down. Kunyari mo, magkagera. Bigla tayong sinugod ng China. O saan tayo pupunta? Ano nang iisipin natin? Iyak-iyak na ba tayo? Sinugod na ng China. Inalipin tayo. Ano gagawin natin? Iyak-iyak na ba tayo? When things are starting to crumble down in this planet Earth na hindi na pabor sa atin, kapatid, ang utak at puso ng mga hinirang ng Diyos ay patuloy na magsusol sa kaligayahan, sapagkat ang pag-asa nila ay wala dito sa mundong ito. Nakakaintindihan ba tayo? Ang pag-asa mo ay nasan? Sa mga bagay na darating. Pwede bang mangyari yun? Paulit-ulit na nangyayari sa mundo ngayon, mga kapatid. May gera sa Ukraine. May mga tao sa Ukraine na wala ng pag-asa sa kanilang physical na kalagayan. Wasak na ang country nila, wasak na ang mga pinagkakakitaan nila, wasak na ang bahay nila, nagtatago na lang sila sa kung saan-saan. May mga ganong nangyayari. Imagine that, kung nandun ka sa kalagayan na yon at wala kang pag-asa sa eternal life, ano nang natitira sa utak mo? Ang natitira naman sa utak mo ay, kaawa-awa ako. Kailan ba ako mamamatay? Whereas, if your mind and your heart and your soul is focused, nakapokus sa mga bagay na darating, nakapokus sa heavenly rewards, sa eternal things, kung doon ka nakapokus, at alam mo, assured ka ng mga benefits ng heaven, kapatid, para kang yung mga apostol dati. Diba? Si Esteban, dampot ng mga bato ang mga Hudyo, pinagbababoto siya, tama dito, tama sa lahat, masakit. Anong nakita kay Stephen? Nakangiti siya. Bakit? Saan siya nakatingin? Sa things
Abang, may kapayapaan siyang hindi mo makikita sa mga taong hindi naman hinirang ng Diyos. Meron ka ba no? O hindi ka lang pinansin ni Christ? Ayaw mo nang mag-church. Gaano kababaw ang pananampalataya mo, kapatid? O baka wala kang pananampalataya? Nadadaig ka ba ng sitwasyon mo sa buhay? Nadadaig ka ba ng mga bagay sa mundong ito? Kapatid, tandaan mo ito, ang mga bagay sa mundong ito ay nakadestino. Listen very carefully. Ang mga bagay sa mundong ito ay nakadestino sa pagkawasak. Yan ang nakasulat sa Biblia. Wala kang pwedeng ipunin dito sa mundong ito na eternal. Ang lahat ng maiipon at maipupundar mo sa mundong ito ay pupunta sa pagkawasak. Okay? Dati tuwang-tuwa ako nung nagkaroon ako ng unang sasakyan, si YT, yung dinadala ni Kuya Miko. Dati tuwang-tuwa ako. Sa unang bagong-bago siya. Ngayon, 10 taon na nakaraan, bulok na si YT ko, yung kotse. Tuwan-tuwa na naman ako nung dumating yung isang sasakyan, yung pick-up na ginagamit sa construction. Nung bago siya, 5 taon na yun ngayon at pabulok na rin. Walang darating sa buhay mo na ikinasasaya mo sa mundo ito na isang araw ay hindi maluluma at mawawasak. Tandaan mo yan. So, huwag mo ilalagay ng buong-buo ang sarili mo sa mga bagay na yon. Kailangan ang kapayapaan mo ay hindi natitinag sapagkat nakapokus ka sa mga bagay na darating, sa mga bagay na walang hanggan. Kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, mga kapatid, huwag kang mag-alala. The context of Matthew chapter 6, famous natin yan, Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Yung context ng Matthew chapter 6 verses 15 to 35, hindi ako nagkakamali, ay patungkol sa pagbabawal sa atin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Do not worry. Okay? Huwag kang mag-alala, sabi ng Panginoon. Ang maya nga, alam niyo yung ibong maya? Ang maya nga, hindi naman nagtatanim, hindi naman nag-ahasi. Nandyan siya palagi, pinapakain sila ng Diyos. So do not worry about anything in this planet Earth. Hindi iyon ang dapat mag-occupy ng ating puso at isipan. Ang dapat mag-occupy niyan ay ang pagkaunawa natin sa mga bagay sa pangwalang hanggan. Okay? God does not want us to be blindsided by the world. Okay? Na hindi natin alam ang nangyayari. Nakatuon kasi tayo sa mundo. Aatakihin na tayo ng lahat ng nervyos at lahat dahil hindi natin nauunawaan. God does not want us to be like that, to be blindsided by the world. He wants us to have a kind of peace, isang uri ng kapayapaan that encourages us and builds us up through sa pamamagitan the full knowledge, complete understanding of all the mystery of God that is hidden, nakatago. Kanino daw nakatago? Ang mystery ng Diyos. Kanino daw? Sabi diyan? Kay Jesus Christ. So, napaka-crucial, kapatid. Napaka-crucial ng pagkakilala mo at pagkaunawa mo. Kanino? Kay Jesus Christ. Bakit? Kasi sabi ng katotohanan, ang mystery ng Diyos, yung complete mystery na yan ng Diyos, ay nakatago. Kanino? Sabi diyan, namely,
Christ, kay Jesus Christ. Okay? So, the more you know Christ, the more you are convinced, the more you are secured, the more you will have confidence, the more you will have peace. Okay? About your future with God, future in God. Okay? Anong kabaliktaran nun, Pastor? But the more, listen very carefully, the more you ignore, ang ganyan mo mabuti, kapatid, huwag kang sasablay dito. Dito nakasalalay ang kaligayahan mo, ang kapayapaan mo. So ulitin natin, the more you know Christ, the more you are convinced, secure, confident about the peace you have in your relationship with God. Okay? Habang patuloy mong nakikilala sa Jesucristo, lalo kang nakukumpiyansa sapagkat natututunan mo lahat ng misteryo ng Diyos na mauunawaan mo lamang at malalaman mo lamang pag nakilala mo si Jesucristo, kung sino siya sa buhay mo. But, ito yung kabaliktaran mo. But the more you ignore Christ, the knowledge about Him, the more you ignore Christ in your life, the more your life will become miserable. Okay? No matter how you justify your situation. Maligaya naman ako. Ganda kaya ang trabaho ko. Maligaya naman ako. Ang dami ko kayang pera sa bangko. Maligaya naman ako. Meron kaya akong magandang girlfriend. Maligaya naman ako. Meron akong guwapong boyfriend. Maligaya naman ako. Successful ang business ko. No matter how you justify your life here, na parang nakukuha mo ang kasiyahan, kaligayahan, satisfaction sa mga bagay sa mundo ito on your own without Christ, one day, mauunawaan mo pag nag-i-start na dumating ang mga hindi mo ine-expect sa temporal na buhay na ito. Kapag asawa mo na si magandang girlfriend o si gwapong boyfriend at nag-i-start lang, sisimula na siyang singhalan ka at i-reject ang mga request mo, mag-i-start na yung mag-crumble. Kung ang isip mo ay nakatuon sa mga tao o mga bagay sa mundo ito, pag nagsisimula na yan ang mag-crumble, o parang hindi na mangyari, yung mga inaasahan mong mangyari, doon mo na marirealize, akala ko, ang kapayapaan ko, ang kaligayahan ko ay nakasalalay sa mga bagay sa mundo ito, sa asawa ko, sa mga anak ko, sa lahat. Marirealize mo. Tama pala. Kung ipaparealize sa'yo ng Lord, kung darating sa iyo ang realization na ang tanging kailangan mo ay si Kristo at hindi mo pinagpipilitang burahin siya o i-neglect siya o i-ignore siya sa buhay mo. Okay? The more you ignore Christ in your life, the more your life will be miserable no matter how you justify it. Okay? So, ang isang elect ng Diyos, mga kapatid, ang isang hinirang ng Diyos, ay merong kapayapaan. Okay? Bakit siya may kapayapaan? Sapagkat kilala niya ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tandaan mo, hindi mo pwedeng sabihin kilala mo ang Diyos kung hindi mo completely nakikilala at nauunawaan ang Panginoong Jesucristo. Pag hindi mo kayang i-define
sa buhay mo, sino si Kristo, anong ginawa niya para sa iyo, pag hindi mo kayang i-define yun sa buhay mo, huwag mong sabihin, kilala ko ang Diyos. Hindi naman ako nawawala sa Diyos. O kapatid, hindi ka umatin ng church. Gusto, kahit naman wala ako doon, nandun ang spirito ko. Oo, sino mo isabi sa iyo? Unang gano'n na nakasulma. Kahit naman di ako umatin ng pastor. Eh, kasama ko naman si Lord. Oh, sino mo isabi sa iyo na gano'n? Hindi gano'n yun, kapatid. Hindi gano'n. Kasama mo ang Diyos. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos. Hinirang ka ng Diyos kung nangyayari sa iyo ang mga sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa hinirang ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Hindi natin pwedeng pagmalaki na kilala ko ang Diyos kung hindi mo naman kayang i-define ang relationship mo kay Yesu Cristo. Okay, number 2. Last point. 2 point lang to. Ano ang kailangang makita sa atin bilang mga mananampalataya o bilang mga hindi ng Diyos? Anong responsibility natin na dapat nakikita sa buhay natin? Be thankful. Okay? Dapat tayo mapagpasalamat sa Diyos. So gratitude, okay, focus muna tayo. Mamaya natin isusulat. Gratitude means thanks and appreciation. Okay? Yung word na gratitude. Ang tanong, meron ka ba nito sa puso mo, sa isipan mo? Meron ka bang gratitude? Meron ka bang thankful heart? Meron ka bang appreciation? Ano ang appreciation? Ano ang na-appreciate mo? Okay, dapat kinakalkal mong mabuti, mga kapatid. What is that? It is a feeling, a warm feeling you get when someone helps you to figure out or solve a great or difficult problem that you've been trying to solve, that you are incapable of solving. Parang mga kapatid, parang nung panahong illustration lang nung nagpunta kami kay Sister Michelle gabi, habang nagbabaking ako ng sasakyan, nahulog yung gulong ko yung dito sa lugar nyo na maraming damo, palabas na yun maraming damo, hindi ko alam naman na kanal yung nahulog doon. O di kami, kasama ko, ikaw ba kasama ko ma? Sister May, tsaka ako. Kahit na nalugin ko, incapable akong, kahit na anong cambio ko naman, incapable akong malusutan yung problema na yun. So, nag-take time ng konti, tapos dumating yung mga tao, yung mga kalalakihan. Yan sila Jess. Dumating at nagtawag ng mga lalaki at tinulungan nila akong angatin hanggang sa mailabas ko doon. Okay. Ano yung gratitude doon, mga kapatid? Kapag dumating sa iyo yung pagkakataon na nagkaroon ka ng isang difficulty o problema na alam mo na you are incapable of solving at mayroong nag-offer ng tulong, hindi lang siya nag-offer, kundi actual niyang ginawa na tulungan ka at nailusot ka doon sa problema na yun, nagkakaroon ka ng gratitude sa taong gumawa noon. Nakakaranas mo tayo ng gano'n, gratitude. Nagkaroon tayo ng problema that we are incapable of solving. And we have God who not just offered to us, but actually helped us. Tinulungan tayo makaalpas doon sa problema na hindi natin kayang isolve. Nagkaroon tayo sa kanya ng gratitude. Nagkaroon tayo sa kanya ng thankful heart. Naunawaan ba natin yun?
Understanding the problem or difficult situation you are in, and recognizing your incapability, your inadequacy to provide the solution to solve it, puts you in a position that you are needing or you are wanting a favor or a mercy para maalis ka sa ganung kalagayan. Okay? Ang nangyari sa atin mga kapatid, nagkaroon tayo ng malaking pagkakautang sa langit. Hindi kay Satan ha? Wala kang utang kay Satan. Kanino ka may utang? Sa langit. Nagkaroon ka ng tambak na utang sa langit. Ano yun? Kasalanan, mga bagay na ginagawa mo na taliwas sa kanyang kalooban. Natambakan ka. Natambakan ka. At natutunan mo na ang requirement para makabayad sa kanya ay hindi makikita sa iyo. You are incapable, inadequate to solve the problem na meron ka sa langit. So, ano mangyayari sa iyo? Nung nalaman mo hindi mo pala kayang magbayad, nakita mo ang sarili mong wretchedness. Ano yung wretchedness sa Tagalog? Kaawa-awang kalagayan. Okay, wretched. Kaawa-awang kalagayan. Na pagka hindi tinapunan ng awa, hindi tinapunan ng pabor, ay hindi ka makakaahon sa ganung kalagayan. You are wretched. Okay? But God, in a yung hindi mapatong, maunawang dahilan ng isang tao, ang Diyos ay nagdesisyong bigyan ka ng pabor at kaawaan ka kahit hindi ka naman karapat-dapat noon. Hindi lang niya in-offer ang solusyon sa iyo, talagang ginawa niya kahit hindi mo hinihingi sa Kanya. Nung matutunan mo yung kapatid, nung maunawa mo ang kahulugan noon, tumimo sa iyo, dumako sa iyo ang isang malalim na gratitude at pagpapasalamat sa Diyos na gumawa ng pabor o kagandahang loob sa iyo. Malinaw ba sa iyo yun, kapatid? Kasi kung hindi magiging malinaw sa iyo, hindi ka tutubuan ng thankful heart. At kung hindi malinaw sa iyo, hindi ka magiging mature. Kung hindi malinaw sa iyo, hindi ka pupunta dito at maglalampaso ng floor na ito na kadumi-dumi, kada iiwan natin ng linggo. Kung hindi malinaw sa iyo, pagpapasalamat na yun, mangangawit ka sa paulit-ulit na ginagawa mo para sa Diyos. Nangangawit ka ba, kapatid? O nandun yung thankful heart? We have an obligation, a responsibility as an elect of God to always be thankful. To always have that deep gratitude about what God has done to us sa pamamagitan ni Jesucristo ating Panginoon at tagapagligtas. Our God wants us to be thankful of Him through the favors, through the graces He continually gave to us. Hindi siya naaawat, patuloy niyang binibigay sa atin ng mga pabor sa araw-araw, especially this favor. Ano yung favor na yun? Your salvation. The forgiveness of your sin. Yung pagpapatawad ng kasalanan mo. Isang napakalaking pabor, kapatid,
na hindi mo makakamtan kung hindi niya i-decide na ibigay sa iyo. Kapag naintindihan mo yon, kapatid, hindi ka naman karapat na patawarin, but God gave it to you anyway. Pag malalim ang kahulugan nun sa iyo, kapatid, you will be full of gratitude. You will be thankful. Okay? Yan ang sinasabi dito. When you were dead in your sins, and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive in Christ. He forgave us all our sins. Wala kang ginagawa, patay ang espiritu mo, lumalaban ka sa Diyos, binabaril mo siya, ginigera mo siya, pinapatay mo siya, yan ang kalagayan mo. Ayaw mong sumunod sa Kanya, ayaw mo siyang hanapin, ini-ignore mo siya. But God decided to forgive you anyway, when you were dead in your transgression and in your sin. God forgave us all our sins, having canceled the charge of legal indebtedness. Binura na lahat ng pagkakaunang mo, ibig sabihin nun, which stood against us and condemned us. He has taken it away as far as the east is from the west. As far as the east is from the west. Ganun kalayo. Hindi east ng mundo at west ng mundo. Hindi. Ng sang universo na hindi kayang mapuntahan ng sangkatauhan. He has taken it away, nailing it to the cross. Ibig sabihin ng nailing to the cross, mga kapatid. Nung pinako si Kristo sa krus, ang tingin ng Diyos, ang nakapako doon yung mga kasalanan mo. Okay? Ano ibig sabihin ng napako sa krus? Wala siyang magagawa. Kahit gigil na gigil sa kasalanan, nandun na siya, hindi siya makawala. Yun ang ibig sabihin ng pinako sa krus. Kahit gawin niya pa kung anong gusto niya gawin, naipako na siya sa krus. At mamaya-maya, mamamatay yung kasalanan na yun. God made Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in Him, we might become the righteousness of God. Having disarmed the powers and authorities, He made His public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Okay? Kung malalim sa iyo yan, kapatid, malalim sa iyo kung anong ginawa ni Kristo, kilala mo siya, alam mo kung anong relationship mo sa Kanya, kapatid, hindi na matatapos sa buhay mo ang pagpapasalamat sa Kanya. Okay? Yung maganda nga lang na ginawa sa atin ng kapatid May ginawang maganda sa atin ng kapatid na extraordinary. Yung parang hindi marami ang gumagawa noon, pero ginawa sa iyo ng kapatid. Hindi mo na parang forever na nasa puso mo yun How much more? Yung ginawa ng Diyos sa atin, kung nauunawaan mong mabuti kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, you will forever be thankful to Him dahil napakalalim ng gratitude na meron ka sa kung anong ginawa niya sa iyo. Okay? So sana naintindihan natin kung ano tayo dapat bilang mga hinirang ng Diyos. Kailangan meron tayong kapayapaan dahil kilala natin si Yesu Kristo at alam natin kung sino siya para sa atin. Alam natin kung sino tayo para sa Kanya. And then, kailangan meron tayong pagpapasalamat sapagkat nauunawaan natin yung lalim, yung lawak, yung taas, ng kung anong pabor ang nakuha mo o binigay sa iyo ng walang bayad ng ating Diyos na mapagmahal. Okay, our life's question. Yan. Yan ang pag-uusapan natin sa ating group. Okay, from 0 to 10, rate your gratitude or thankfulness to God today. Yung makatotohanan na, what rate is due to you today? And why? Yun ang pag-usapan natin. Mula sa
0 papunta sa 10, iskuran mo yung nakikita mo sa puso at isip mo ay nagpapasalamat ka talaga sa Lord. Gaano kataas yung pagpapasalamat mo yan? Is it 5, 6, 7? Is it 10? Or wala kang pagpapasalamat? Wala kang pagpapasalamat sa Diyos. I-rate mo yon at sabihin mo sa grupo, bakit ang rating mo sa thankfulness mo sa Lord ay 7? Anong dahilan? Bakit nagpapasalamat ka ng ganong kataas sa Lord? Bakit 10? Bakit wala? Okay, naintindihan natin? Sige po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah.